Okay po, isang magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Ako po ay nagagalak na ako po ay nakabisita po dito po sa CBC Beaufort. Maraming salamat po sa aking, alam niyo po, in all of pastors ng CBC, si Pastor Vic po ang pinaka-close ko. Yan po, pag kami magkasama talaga at nagkita, hindi matapos yung aming mga biruan at kantsawan at magkapalagayan yung aming loob. At makailang beses niya na ako ini-invite dito, pero hindi po natutuloy. Sa biyaya po ng Panginoon, ako po ay narito po ngayon, and I believe this is the day that the Lord has made. So kaya ako po ay nagagalak at natutuwa po na ako po ay makakapagsalita at makakapagbahagi po ng Word of God sa inyong lahat. Ayan. First of all, happy birthday po, Pastor Vic. Ayan. Happy birthday sa iyo. Kaya pala invite ako rito kasi birthday niya. Ayan. So happy birthday sa iyo, Pastor. Ang tawag ko nga po dyan, Ninong. Kasi pa nagbibiruan kami, kung sino na mag-aasawa, sabi ko, pa nag-asawa ko, Ninong ka na nga advance, sabi ko sa kanya. Kaya ang tawag ko po dyan, huwag kayong magugulat minsan, Ninong talaga. Kasi kinontrata ko na siyang maging Ninong. And hindi na ako magtataka sapagat napakaganda po ng inyong venue. Ang ganda ng mga ng mga decorations nyo. Hindi na ako magtataka kung bakit biglang naisip ni Pastor Vic na mag-asawa at magpakasal. Kung ganito ba naman ang linggo-linggo ang makikita mo talaga, maiisip mo na magpakasal na eh. Siguro pag nalagay ako dito, maisip ko na rin magpakasal, ano? So, yan po. Hayaan niyo po na ako po yung magbahagi po ng Word of God sa inyong lahat ngayong umaga. Muli po, sa hindi pa nakakilala, ako po si Pastor Benji po ng City Bible Church, Las Piñas. Ayan. Ang pag-usapan po natin ngayon, it's about church. Ayan. So, sa ating po CBC team o yung direction po na tinahak po natin noong this 2024, may tinatawag po tayong Smart Church. Yung SMART po, ang sabi po dyan ay System Improvement, and I believe na nagawa nyo na po. Yung macro-evangelism, nakikita naman po natin si Pastor Vic ay talagang merong HBEC at meron pong mga law enforcers na kanyang ini-evangelize. Yung asset stewardship, originally po, yan po ay account settled kasi ang gusto ng CBC is ma-settle yung mga account o yung mga pagkakautang ng bawat churches. And sabi ni Pastor Vic, hindi applicable sa amin yung account settled kasi wala kaming utang. So pinilitan, naging asset stewardship. So praise God kasi ang CBC Beaufort ay wala pong utang kasi po ang LP may utang kasi as you all know, meron kaming lupang hinuhulugan, hindi pa amin pero hinuhulugan. So inuutang po yon. So kumbaga meron kaming obligasyon na binabayaran na medyo malaki pero it is an investment para sa gawain po ng Panginoon. So yung relational discipleship, and I believe po na yan po yung ginagawa nyo. At yung training centered, nakikita ko minsan si Pastor Vic nagtuturo po ng after service na parang bibliology class ata yun. So yung magiging focus po natin ngayon is about the church. Ano po ba yung church? Ang sabi po dyan is composed of saved and repentant individuals, holy, Christ-like and compassionate people of God, useful to the master, men and women of reliable character, spiritually gifted, committed to prayer, faithful spouses, and highly team leader. So, ayan po yung direction po ng CBC churches nationwide. And naniniwala po kami na itong bagay na to ay hindi po basta lamang na konsepto, kundi talagang pinag-isipan at talagang biblical. Kasi maraming churches po ngayon ay walang direksyon at tayo pinagpapasalamat at pinagpala po ng Panginoon sapagat ang leadership po ng CBC ay merong direksyon na tinatahak. At ito po yung nagiging pundasyon natin o nagiging gabay po natin. Kaya makakaasa po tayo
na ang church po natin ay hindi po build sa house of cards. Ayan. Ano ba yung merong idioms kasi sa English na house of cards? Ang ibig sabihin nun, it is a structure, situation, or institution that is insubstantial, shaky, or inconsistent, or in consistent danger of collapse. Ibig sabihin, pag sinabing ay yung church nyo na yan, para yan house of cards. Ibig sabihin yan, ayan ay anytime pwede ma-blown away, pwedeng anytime pwede mag-collapse kasi hindi matibay ang structure o yung kanyang mga pundasyon. So mapalad po tayo kasi ang church po natin ay hindi po binubuo sa structure na parang house of cards, kundi meron talagang direksyon at pinag-isipan, pinagplanuhan, at hindi lamang nananatiling plano na nakasulat sa papel, ginagawa talaga natin. Kaya makikita nyo si Pastor Vic, kaming mga CBC pastors, meron kami mga initiative na ginagawa lalo na sa discipleship at sa evangelism. So napakahalaga ito mga kapatid. Yung mapanatili po natin yung church natin na isang matibay na sistema, isang matibay na structure, at upang makaasa po tayo na tatagal at matibay talaga yung magiging organization natin, yung church na ating sama-samang pinagtutulungan at ginagamit at nagpapagamit tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So the title of my message today is Never Build Your Church on a House of Cards. If you finish it, it will finish you. Kapag yung house of cards na yan, dyan natin binild ang church po natin at pinagpatuloy po natin yan, yan po ang tatapos po sa atin. Tatapos sa ministry natin, tatapos sa church natin, sapagkat magko-collapse po ang church kapag nakabuild po siya o nakatayo sa house of cards. Ibig sabihin po, shaky, unstable, insubstantial, at anytime pwede pong mag-collapse. So, kailangan po itigil na po natin yan at ituloy natin yung direction na binibigay po sa atin ng CBC. At yan po ang pinagtutulong-tulungan po namin mga CBC pastor. So kasi kagaya nga po niyan, kapag pinagpatuloy po natin yan, yung ganyang maling sistema, yan po ang tatapos po sa atin. So nandyan po ako sa 2 Kings chapter 20, verse 1 to 11. Medyo mahaba po, pagtsagaan na lang po natin. Sabi ron, in those days, Hezekiah was sick and near death. Ito po yung passage na to ay kung nanood po kayo ng OPM ni Pastor Jim last week, ito po yung kanyang tinalakay. At dito na rin po kumuha ng mensahe na ibabahagi sa inyo ngayong umaga. Sabi niya, in those days Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Then he turned his face toward the wall and prayed to the Lord, saying, remember now, O Lord, I pray, how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Verse 4. And it happened before Isaiah had gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, that God of David your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days 15 years. I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. Then Isaiah said, take a lump of figs. So they took and laid it on the boil, and he recovered. And Hezekiah said to Isaiah, what is the sign that the Lord will heal me, and that I shall go up to the house of the Lord the third day? Then Isaiah said, this is the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing which he
He has spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go backward 10 degrees? Verse 10, and Hezekiah answered, it is easy. It is an easy thing for the shadow to go down 10 degrees. No, but let the shadow go back 10 degrees. So Isaiah the prophet cried out to the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down on the sundial of Ahaz. Alam niyo, wala pa agad na po ng kwentong ito. Isa to sa mga favorite na kwento ko po sa Old Testament. Sapagat dito ay makikita po natin na yung Southern Kingdom na pinamumulaan po ni Hezekiah, nananatili pa rin, pero pwede nang mag-collapse, pwede nang bumagsak. Kaya nga sabi doon sa verse 1, set your house in order. Yung sabi po ni Isaiah kay Hezekiah, kasi mamamatay ka na, malapit ka nang mamatay. Kaya ayusin mo na yung kaharian mo. So makikita po natin dito, sa pag-aaral po natin ng Word of God, ang Israel po ay nahati po sa dalawa. Nagkaroon po ng Northern Kingdom at nagkaroon po ng Southern Kingdom. Ang Northern Kingdom po ay karamihan ng mga naging hari niya ay mga wicked at disobedient sa Panginoon, kaya nauna silang bumagsak at nasakop na mga kaaway. Ngunit ang Judah po o yung Southern Kingdom ay nagkakaroon sila ng mga hari kagaya ni Hezekiah na may takot sa Diyos, kaya na-prolong. Hindi agad sila nasakop ng kaaway, kundi tumagal pa sila sapagkat in favor dun sa mga nagiging hari na may takot sa Diyos, binibiyayaan sila ng Panginoon na mga tagumpay. Kaya nanatili pa sila ng medyo mahabang panahon bago sila bumagsak. Pero eventually, bumagsak din po sila. So, makikita natin dito mga kapatid, inuutosan ng Panginoon si Hezekiah na ayusin niya na yung kanyang kingdom, sapagkat yung kingdom was built on a house of cards. Bakit? Kasi pwede na mag-collapse, shaky na. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, ayusin mo na yan kasi mamamatay ka na. Kulang na yung oras mo. Kung kailangan mo ayusin mo na kasi hindi habang panahon mabubuhay ka. Are you with me mga kapatid? Nasusundan po ba natin? Kaya dito po natin kinuha yung ating message today. Yung house dito na tinutukoy, yung kingdom, ay may relevant po sa church po natin. Kagaya po ng church po natin mga kapatid, marami pong kailangan ayusin sa church. Pero hindi tayo habang buhay narito. Tama po ba mga kapatid? Hindi habang buhay narito tayo, tatanda tayo isang araw. Kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay tayo ng ilang taon. Pero kung loloobin din ng Panginoon, pwede namang medyo maiksing panahon ang magiging buhay po natin. Pero ang punto ko, habang nabubuhay po tayo, ayusin na po natin yung dapat nating ayusin sa church. Tama po ba mga kapatid? Kung kailangan ayusin ng tungkol sa macro-evangelism, ayusin na po natin. It's about time na tayo po'y magpagamit sa Panginoon at tayo po'y magamit niya sa pangangaral ng kanyang salita. Kung kailangan natin ayusin yung ating mga relational discipleship, kailangan ayusin na po natin. Kung kailangan mag-undergo po tayo ng mga training, gawin na po natin kasi hindi habang panahon bata po tayo. Hindi ba habang panahon matalas po ang memory po natin at hindi po habang panahon buhay po tayo. May limit lang po ang buhay po natin dito sa mundo. At yung church na pinaglilingkuran natin, yung church na kung saan ginagamit tayo ng Panginoon, maraming mga kailangang ayusin. At ang aayos nito, hindi yung mga tao sa labas, kundi tayo rin mismong nasa loob ng church. Tama po ba mga kapatid? Do you agree with me? Hindi yung mga tagalabas ang aayos na mga usapin sa church natin, kundi tayo rin mismong nasa loob ng church ang aayos na mga usapin na nasa loob ng church. Are you with me, mga kapatid? Nasusundan po ba natin? So my question is, what are the things we can learn from the passage so that our church may not build in a house of cards? Ano yung mga bagay na pwede po nating matutunan mula po sa mga talatang ito na upang makita po natin at magawa po natin na ang iglesia po natin ay hindi po natin maitayo sa isang shaky ground, hindi po sa isang in constant danger na mag-collapse, kundi isang matibay na samahan, isang matibay na kapatiran na kinalulugdan ng Panginoon. Ready na po ba mga kapatid? May 4 na puntos po ako na ibibigay po sa inyo. Number 1 po mga kapatid,
Never let difficulties lead you to distractions. Yan. Never let difficulties lead you to distractions. Yan po ang sabi sa verse 1 and 2. Ang sabi po sa verse 1 and 2, sabi ng Panginoon ang sabi ni Isaiah kay Hezekiah, set your house in order. Ito yung pinapasabi ng Panginoon. Ayusin mo na yung kaharian mo. Ayusin mo na. Yan ang objective mo. Yan ang mission mo. Hezekiah, ayusin mo na ang kaharian mo. Bakit? Kasi mamamatay ka na at hindi ka na mabubuhay. Kulang na yung oras mo, kulang na yung panahon mo. Maiksi na lang ang panahon mo, set your house in order. Yan ang mission mo. Pero ang ginawa po ni Hezekiah, he turned. Sabi niya, then he turned his face toward the wall. Andito yung kanyang mission, nasa harapan. Kasi yung kingdom niya eh. Yung kingdom niya, sabi ng Panginoon, ayusin mo na yung kingdom mo. Nakaharap siya sa kingdom. Pero nung narinig niya, yung second phrase dun sa sentence na set your house in order, for you shall die and not live. Ang naging focus niya, mga kapatid, yung part 2, yung second half nung sentence, hindi yung first half ng sentence. Tama po ba, mga kapatid? Kaya nga sabi diyan, then he turned his face toward the wall. Andito yung kayang mission, nasa harapan niya, pero he turned his face toward the wall. Siya'y nag-iiyak. Ang sabi ng Bible, and he wept bitterly. Ang punto, he was distracted. Na-distract siya na dapat ang goal niya, ang mission niya is to set the house in order. Hindi niya na magawa sapagkat naligalig na yung kanyang isipan sa sinabi ni Isaiah na mamamatay ka na at hindi ka na mabubuhay na matagal. Eto rin kasing si Isaiah, wala rin sa ayos kasi magbalita. Bad news na nga yung dala niya, bigla-biglaan pa Parang ginulat siya, sabi nga, set your house in order, for you shall die and not live. Kung ikaw ba naman makarinig niyan, di ba? Sasabihin sa'yo, ayusin mo na yung buhay mo, mamamatay ka na, hindi ka na tatagal. Di ba? Kahit siguro tayo makarinig niyan, medyo magugulantang tayo Di ba? Pero ang punto rito, mga kapatid, makikita natin diyan, na-distract po si Hezekiah. Ibig sabihin, he turned his face to the wall and not on the goal. Meron siyang goal na dapat na pagtuunan niya ng pansin, pero hindi doon siya humarap. Humarap siya sa wall. Nagkaroon na siya ng self-pity sa kanyang sarili at naligalig yung kanyang isipan, nabagabag yung kanyang kalooban sapagkat naiisip niya, mamamatay na siya. Siguro sasabihin ng iba kasi bad news yung yung sinabi ni Isaiah. I beg to disagree, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Good news po yan. Good news sa sinasabi sa inyo ng Panginoon na mamamatay ka na at malapit ka nang mamatay. Tama po ba, mga kapatid? Kasi nagkakaroon ka ng pagkakataon na ayusin yung mga bagay na dapat ayusin sa buhay mo. Maraming namamatay, biglang namamatay, hindi nakapagpaalam. Maraming namamatay, kinamatayan na yung mga dapat ayusin sa buhay. Tama po ba, mga kapatid? So dito blessing yan kay Hezekiah. Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, set your house in order kasi mamamatay ka na. Blessing niya, binibigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon sa maisili niya pang panahon na may ayos yung mga bagay sa kanyang kaharian. Pero sa pandinig at sa pagkakaunawa ni Hezekiah, bad news. Kaya nga, he turned his face on the wall. Hindi niya nakitang blessing, yung warning o yung prophecy na sinabi ni Isaiah sa kanya. Amen? Lahat naman tayo mamamatay, tama po ba? Mapalad ka kung alam mo kung kailan, kasi makakapaghanda ka. Ang problema nga, hindi natin alam Sabi kasi ng Bible, it is appointed for men to die once, then judgment. Tama po ba, mga kapatid? Ang kailangan lang natin, maganda araw-araw na mamamatay tayo. Bakit? Hindi naman natin makokontrol ang buhay May alam akong kwento, nung bata pa po ako at kinalakihan ko ng kwento sa church. Meron daw pong isang nanay na nung gabi, nagsaing siya ng marami. Ang sabi ng anak, Nay, ba't ang dami-dami mong sinaing? Sabi niya, hindi kasi anak. Yung kaning lamig na matitira dyan, kinabukasan isasangag ko, almusal natin.
So ang ginawa, nagsaing siya ng marami, kumain sila ng marami nung gabi. May natirang mga kaning lamig na para isang agsa sa umaga. Yung kaning lamig na natili, pero yung magsasangag, hindi na nagising. Are you with me mga kapatid? Hindi natin alam ang oras at panahon kung kailan. Mapalad tayo kung napapaalalahan tayo lagi na malapit na tayo at kailangan nating maganda sa mga bagay na dapat nating gawin dito sa lupa habang tayo nabubuhay pa. Amen mga kapatid? Kaya sabi mo sa katabi mo, humanda ka na. Ayan. Handa na ba kayo? Handa ka na ba? Hindi natin makokontrol ang mga bagay sa buhay po natin. Lalong-lalo na po ang kamatayan. Tama po ba mga kapatid? Kagaya nga ni Hezekiah, hindi naman niya makokontrol yung kanyang buhay eh. Basta sinabi ng Panginoon sa kanya, mamamatay ka na. Kailangan mo ayusin yung kingdom mo. Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo yung mga bagay na dapat mong ayusin sa iyong kaharian. Amen, mga kapatid. So, mga kapatid, ang sabi po ni Charles Swindoll, life is 10% what happened to us and 90% what we react to it. Yung mga bagay na nangyari sa buhay po natin, 10% lang yan. Yung reaction po natin, yun po yung mabigat. Whether we react positively, whether we react negatively, nasa atin po yun. Yung sasabihin sa'yo ng kapwa mo, wala kang magagawa ron kung ano yung sasabihin niya sa'yo o yung mga bagay na iisipin niya sa'yo. On how you react to it, whether negative or positive, it is up to you. Tama po ba mga kapatid? Amen, mga kapatid. Hindi natin makokontrol yung mga bagay-bagay sa buhay po natin. Kagaya may bagyo ngayon, no? Sabi, super typhoon pero maaraw. 'Di ba? Marami nag-react, naghanda. Pero maganda naman ang panahon ngayon. Ewan ko lang mamaya. Hindi ko alam kasi hindi ko naman makokontrol yung weather. Tama po ba? Ang magagawa ka lang, yung reaction na pwede kong gawin, babagyo ngayon, maghahanda ako. Tama po ba? Alam mo may parating na bagyo, nakatunganga ka, ina-expect mo, tatangayin ka ng bagyo. Tama po ba, mga kapatid? So yun po yung mga bagay na nangyari po sa atin. 10% lang po yan on how we react to that thing na nangyayari po sa atin, mga kapatid. Yun po yung 90%. Whether positive or negative, you decide. Bakit? Kasi hindi natin makokontrol yung mga bagay sa buhay po natin, pero we have absolute control on how we react to the things that happening to us. Do you agree, mga kapatid? Ako, nung bata ko, nung sa school, lagi sinasabi, ang pangit mo. Nung una, nagagalit ako. Kasi feeling ko, hindi totoo. Later on, tinanggap ko na totoo pala. Hindi na ako galit. Tinanggap ko na eh. Bakit? Ganun na ako mag-react eh. Na-realize ko na nag-matured na ako eh. Di ba? Are you with me mga kapatid? Naiintindihan pa ba natin? So wag po tayo magpapadistract sa mga difficulties. Lagi pang may difficulties sa buhay po natin. Sa ministry may difficulties po. Kaya nga bilib ako sa mga kagaya ni Pastor Vic na umahawak ng church. Napakahirap po umahawak ng church mga kapatid. Maraming mga bagay na nangyayari sa loob at labas ng church na pwede mag-distract sa isipan ng isang lead pastor ng church. Pero hinaharap po nila yon at kinakaya. Kaya sumasaludo po ako sa mga kagaya ni Pastor Vic, kagaya nila Pastor Leo, nila Pastor Albert, na umahawak po ng church. Kasi napakahirap po mahawak ng church. Naranasan ko na po, mahirap na mahirap po. Ang sabi ko, hindi para sa akin to. Ang para sa akin, yung tutulong na lang ako sa pastor na pwede kong tulungan. Tutulong na lang ako sa church na pwede kong tulungan. Kasi kung ako maglilid, hindi ko kaya yung pressure, hindi ko kaya yung stress. Hindi ko kaya yung mga bagay-bagay na nangyayaring kaganapan. Bakit? Kasi reactive ako. Lagi ako nag-react. Patola ako eh. Patola, yung patola. Yung kahit maliit na bagay, pinapatulan mo. Maliit na bagay, pinapalaki mo. Patola ako. With all honesty. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Wala ako sa dati kong church eh. Kasi patola ako, mga kapatid. May mga bagay na hindi ko dapat patulan, pero pinapatulan ko. Kaya hindi ako pwedeng humawak ng church. Kaya sumasaludo ako sa kanila kasi yung kanilang reaction sa mga bagay-bagay na nangyayari sa church, napakalawak at napakalalim ng kanilang mga pangunawa at kanilang kaisipan. Kaya mapalad po kayo, meron kayong Pastor Vic na
pinagpapatuloy pa yung gawain dito sa Viewport. Minsan tinanong ko nga si Deacon, sabi ko, paano pag may ano rito, pag may event? Lilipat kami doon. Di ba? Doon kami, bubuhati namin yung mga instrument doon. Paano nyo nalalaman pag may ano rito, pag may event? Gabi pa lang, may setup na rito. Alam na namin may event, so hindi kami pwede, lilipat kami rin sa kabila. O di kaya doon, sa dati. Di ba? Alam nyo, para sa isang pastor, napakahirap po nun, mga kapatid. Na parang walang sariling space, parang walang sariling lugar na kung saan pwede mong gamitin to worship. Napakanding pressure po nun para sa isang pastor. Kung nararamdaman nyo lang po, nararamdaman ng isang pastor kapag ganun po yung nangyayari, you are serving the one true God, the creator of the heaven and the earth. Pero yung kanyang church, parang sariling lugar na kung saan pwede mag-worship ng malaya at hindi naantala at naaabala. Isip-isipin nyo yung mga kapatid. Kinakaya po ni Pastor Vic yun. Kinakaya po yun ng mga pastors po ng CBC. Kaya kailangan po ni Pastor yung prayer nyo. Kailangan po ni Pastor yung tulong nyo. Kailangan po ni Pastor na sasamahan nyo po siya kasi hindi niya po kaya mag-isa. Amen, guys? Okay po ba mga kapatid? Pangalawa, mga kapatid, never let difficulties lead you to desperation. Ang sabi diyan, then he turned his face toward the wall, and Hezekiah wept bitterly. Tumalikod siya, andito yung kanyang mission and purpose in life, nasa harapan niya. Then he turned his face in the wall, and he wept bitterly. Mapait na pag-iyak. Sino rito yung umiyak na ng pagkapait-pait? Yung hurt ka at lungkot ka at parang desperate na depressed ang iyong pag-iyak. Minsan may nagtanong sa akin sabi sa akin, Pastor, kayo bang mga pastor nade-depress din at naramdaman nyo rin na parang minsan parang desperate yung pakiramdam nyo? Sabi ko sa kanya, akala mo sa amin bakal. Akala mo sa amin di tao. Tao rin kami, nasasaktan din kami, nalulungkot din kami. Even the great men of God in the Bible, nakaranas po ng mga ganito mga pangyayari. Na kung saan parang dumaan sila sa depression, parang dumaan sila sa desperation, kagaya po ni Elijah, kagaya po ni Moses, kagaya po ni Jonah, na mas parang hinihiling na lang sa Panginoon na mamatay sila kasi ang pakiramdam nila, yun na yung ultimate solution doon sa kanilang pinagdadaanan at nararamdaman. Amen, mga kapatid. Are you with me? Yung mga great men nga in the Bible, nakakaranas nun How much more kami na mga humahawak ng church, kami na mga pastors na nagtuturo at umaabot sa mga sa bawat isa po sa atin. Nakakaranas din po kami niyan. Kaya mapalad to si Pastor Vic kasi meron na siyang pagsasabihan ng kanyang mga pinagdadaanan sa buhay Alam nyo mga kapatid, ang mahirap po sa isang pastor, pag meron kang pinagdadaanan, hindi mo pwedeng sabihin sa member mo. Ang mga member mo, pwede nilang sabihin yung mga pinagdadaan nila sa pastor. Pero yung pastor, pag kailangan niya na ng tengang makikinig sa kanya, taong dadamay sa kanya, hindi niya pwedeng sabihin yun sa member niya. Meron mga other pastors ng CBC na pwede mong kausapin. Pero kagaya ng ibang pastor, busy po sila at wala silang panahon minsan. Kaya minsan ang pastor na dumadaan po sa matinding mga kalungkutan, matinding mga ganitong mga pangyayari na mga usapin sa kanilang kalooban, kinikimkim po nila. Kaya mapalad ang mga pastor na katagpo ng kanilang suitable helper. Yan. Pastor Vic, congratulations. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Meron ka nang makikinig sa'yo. Ikaw, pastor, marami naman nakikinig sa akin. Kahit ayaw nila makinig, napipilitan sila makinig sa akin. But ang punto rito mga kapatid,
lahat po tayo dumadaan sa ganito. Yan. Kagaya po ni Hezekiah, pero wag nating hayaan yung desperation, sirain yung focus natin sa mga bagay na dapat nating ayusin. Ano ba dapat ayusin ni Hezekiah? Yung kanyang kingdom, di ba? Minsan napakinggan ko parang si Duterte ata yun, o si Sara Duterte. Tinatanong siya, ano yung pakiramdam sa mga nangyayari mga bagay nito ngayon dito sa politika? Ang sabi nung sumagot, sabi niya, hindi na mahalaga kung nararamdaman ko, ang mahalaga yung ikabubuti ng mga tao. Iyong kanyang sagot. Mga kapatid, minsan may pakiramdam tayo, pero merong mas mahalaga kesa sa nararamdaman natin. Ano po yun? Yung church na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kagaya ito ni Hezekiah, mas mahalaga yung kingdom na sinasabi ng Panginoon na ayusin niya. Mas mahalaga yung kesa sa nararamdamang desperation ni Hezekiah. Tama po ba mga kapatid? Nasusundan po ba natin mga kapatid? Merong mas mahalaga sa nararamdaman natin. Ano yon? Yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Mas mahalaga yon sa mga bagay na nararamdaman natin ngayon sa kasalukuyan. Ano bang mga pinagdadaanan natin ngayon? Ano ba yung mga bagay na gumugulo sa isipan natin ngayon? Na parang namamagnify natin, general nakapokus yung ating isipan, yung ating lakas, yung panahon natin laging nandiyan. Kapatid, meron pang mas mahalaga kesa dyan. Ano yon? Yung calling mo sa Panginoon. Yung mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Hindi ko po ini-invalidate yung inyong nararamdaman. Totoo po yan, masakit po yan, kagaya po na nangyayari po kay Hezekiah. At nararamdaman din po namin yung mga pastor. Pero, lagi nating iisipin, meron pang mas mahalagang bagay kaysa sa mga bagay na nararamdaman po natin. Ano po yun? Yung calling po natin sa Panginoon. Amen, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may calling ka sa Panginoon. Huwag tayong masyadong malambot. Huwag tayong masyadong emotional. Isipin natin, merong ibang bagay na mas mahalaga kaysa sa pakiramdam natin. Minsan, ito yung problema natin mga tao. Ito yung nararamdaman ko eh. Diba? Dahil yung nararamdaman mo, sinasantabi na natin yung mga bagay na mas mahalaga kaysa sa nararamdaman po natin. Tama po ba mga kapatid? Sometimes, kapag try na overcome po ng emotion, yung rational thinking po natin, medyo nagsya-shallow. Kaya nga, kapag emotional tayo, yun yung time na mas nagiging mali yung desisyon natin eh. Kasi we are deciding because of our emotion and not on our logic and reason. Tama po ba mga kapatid? So dito, nakita po natin, si Hezekiah, he is very emotional. Pero nakalimutan niya, meron pang mas mahalaga kaysa sa emosyon niya. Ano po yun? Yung kingdom na pinapayo sa kanya ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So, okay lang po maging emotional. Pero wag nating hahayaan yung emotion natin ma-overcome yung mga bagay na dapat nating gawin sa church, dapat nating gawin sa ministry. Karamihan sa mga kabataan, pag broken-hearted, lalo pag sa praise and worship, diba? Hindi ko alam kung meron dito na sa inyo. Siguro sa church lang namin o sa ibang church. Pag broken-hearted yung isang kabataan na kasama sa praise and worship, wala nang ganang tumugtog. Ayaw na mag-serve. Bakit? Kasi broken-hearted. Kapatid, meron pang mas mahalaga kaysa sa pakiramdam mo. Yun yung calling mo sa Lord. Tama po ba mga kapatid? Amen, mga kapatid. So let us put above anything else or above all yung pinagagawa sa atin ng Panginoon kaysa sa mga bagay nararamdaman po natin. Bakit? Kasi yung bagay na nararamdaman po natin, lumilipas po yan at nagbabago. Bakit? Emotion is not permanent. Pero yung calling mo kay Lord, permanent yon. At yung calling mo sa Panginoon, yun ang sisingilin sa'yo balang araw pagharap mo sa Kanya. Kapag hindi mo ginawa ang calling mo sa Panginoon at nagpatangay tayo sa mga bagay na pangyayari dito sa sanlibutan,
at sa sarili po natin, kapatid, pananagutan po natin sa Panginoon. Sabi po ng Bible, ipagsusulit po natin ang lahat ng bagay na ating ginawa, mabuti man o masama. Amen. So number 3, never let difficulties leads you to defeat. Yan. Dito po makikita po natin sa verse 1, 4 to 6. Makita po natin diyan na ang pakiramdam ni Hezekiah ay parang natalo na po siya. Yan. Kaya sabi po rito sa verse 1, sabi rito, set your house in order for you shall die and not live. Pero pagdating po ng verse 4 to 6, ang sabi ng Panginoon diyan, and it happened before Isaiah had gone out in the middle court that the word of the Lord came to him saying, return and tell Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. On the 3rd day, you shall go up to the house of the Lord, and I will add to your days. Ilang years? 15 years. Pero sabi sa verse 1, mamamatay ka na. Di ba? Mamamatay ka na. Ayusin mo na yung kingdom mo, yung house mo. Mamamatay ka na. Pero pagdating ng verse 6, sabi diyan, and I will add to your days 15 years. And I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city from my own sake and for the sake of my servant David. Ano po ang punto dito mga kapatid? Ang punto po dito mga kapatid, kaya dumaan yung verse 1 para ipakita kay Hezekiah na magtatagumpay ka laban sa mga kaaway mo sa king of Assyria at madideliver itong city, itong kingdom na to, hindi sa sarili mong lakas, kundi dahil nag-provide ng Panginoon sa iyo. Tama po ba mga kapatid? Amen. Lahat ng bagay na nangyari sa buhay po natin, Diyos din ang gumagawa. Ang Diyos nag-uutos sa atin, pero Diyos din nagbibigay sa atin ng kakayahan na gawin yung mga bagay na inuutos niya po sa atin. Kagaya po na sinabi po ni Agustin, sabi po rito, next slide po. Sabi po ni Agustin, Lord, command what you will and grant what you command. Alam niyo po yung prayer na yan ni Agustin, yan po ang pinagmulan ng debate. Pinagmulan ng debate ng Agustinianism at ng Pelagianism. Nalolo ng Calvinism at ng Arminianism. Kaya hanggang ngayon nagdedebate pa rin. Bakit? Anong sabi ng mga ni Pelagius? Sabi niya, kasi kinontra niya, sabi niya, bakit ganyan ka mag-pray? Meron kang free will. Pwede kang mag-decide kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Pero yung prayer ni Agustin, it is a total surrender na prayer sa Panginoon. Sabi niya, Lord, command what you will and grant what you command. Mga kapatid, ang punto rito mga kapatid, may mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon, pero yung pinagagawa niya sa atin, siya rin ang kikilos para ma-accomplish natin yung mga bagay na pinapagawa po natin. Para hindi dumating ang araw na sasabihin po natin na magaling ako, kaya nagtagumpay. Mahusay ako at matalino ko, kaya nagawa ko. Are you with me mga kapatid? Sino po nakakaalala sa kwento po ni Abraham tsaka ni Sarah? Di ba nangako ang Panginoon kay Abraham, 75 years old siya, magkakaanak ka. Nagkaanak naman siya. Di ba? Una niya naging anak si Ishmael. Bakit? Kasi sinipingan niya yung servant niya ni Sarah. Pero hindi yun base sa pangako. Base yun sa sarili niyang lakas, kaya siya nagkaanak. Kailan dumating yung anak na pinangako ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah? Nung siya 100 years old na, mga kapatid. Panahon na wala na siyang kakayahang magkaroon ng anak. Bakit doon binigay ng Panginoon? Para walang may pagmalaki si Abraham, nagkaanak ako. Kasi malakas ako. Nagkaanak ako kasi malakas pa ako sa kalabaw. Kaya ibinigay ng Panginoon doon sa panahon na wala na siyang kakayahan na i-fulfill na magkaroon siya ng anak. Doon ibinigay ng Panginoon si Isaac. Ganyan pa mga kapatid, may mga bagay na minsan nagtataka tayo, parang hinahayaan ng Panginoon na everything falling apart sa buhay po natin. Bakit? Kaya hinahayaan niya mga kapatid para ma-realize po natin na wala tayong magagawa without God. Amen? Yan po sabi ni Jesus, sabi niya, without me you can do nothing. Are you with me mga kapatid?
Naiintindihan po ba natin, mga kapatid? Napakahalaga po nito, mga kapatid. May mga bagay na accomplish po tayo, hindi simply because malakas at magaling tayo o mahusay tayo, kundi ang Diyos mismo nagbigay ng mga bagay na kailangan po natin para magtagumpay sa buhay. Meron ako nakabasa sa Facebook nalulungkot ako. Parang isang kabataan na nagiging successful. Sabi niya, bakit thank you kay Lord? Ako naman yung nagpuyat, ako yung nagtrabaho, ako yung gumawa ng mga bagay nito. Bakit thank you, Lord? Dapat thank you sa akin. Di ba? Ganun. Kapag feeling natin malakas tayo, kapag feeling natin magaling tayo, parang nagiging mayabang tayo. Nagiging palalo tayo sa harap ng Panginoon. Lord, tinan mo ang galing ko, di ba? Kaya ako nagawa yan kasi magaling ako eh. Bakit? Kapag dumarating na yung panahon na everything is falling apart, kagaya po ni Hezekiah, the more po tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kagaya nga sa prayer niya eh. He wept bitterly, sabi ron. Bakit? Kasi alam niya wala na siyang magagawa. Kung sinabi ni Isaiah sa kanya, mamamatay ka na at di ka na mabubuhay. Alam niya na wala siyang control doon. Kahit na siya ay hari, hindi niya pwedeng bilhin o bayaran yung buhay at ma-extend yung buhay niya. Wala na siyang magagawa ron. Kaya, minsan hinahayaan ng Panginoon sa church yung mga bagay na medyo nasisira, mga bagay na medyo nababago. Bakit? Para wag nating isipin na tayong kumikilos at gumagalaw at kaya nagtatagumpay ang gawain sa iglesia, mga kapatid. Hindi. Ang Panginoon mismo ang kumikilos. Tama po ba, mga kapatid? Do you agree with me, mga kapatid? So, number 4, never let difficulties leads you to doubt. Yan, wag nating hayaan na ang mga pangyayari sa buhay po natin na mahirap ay ihahatid tayo sa pagdududa. Yan po sabi po yan. Maganda po itong verse 7 eh. Yan, ang sabi po rito, then Isaiah said, take a lump of figs. So they took and laid it on the boil and he recovered. Pero pagdating ng verse 8, ang sabi ni Hezekiah kay Isaiah, what is the sign that the Lord will heal me? Ano sabi sa verse 7? He recovered. Sa ibang translation, he was healed. Past tense po ba, mga kapatid? Past tense. Ibig sabihin yung recovered, gumaling na siya. Tama po ba? Tama pa pagkakabasa ko? So yan, sabi dyan, take a lump of figs, so they took and laid it on the boil, and he recovered. Gumaling na siya. Sa ibang translation, he was healed. Pero pagdating ng verse 8, what is the sign that the Lord will heal me? Gumaling na siya, pero sa isip niya hindi pa. Tama po ba, mga kapatid? Bakit? Siguro nakikita niya pa yung may sugat pa, pero pinagaling na siya ng Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Minsan ganyan may ginawa ng Panginoon sa atin, may sinabi ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero minsan humingi pa tayo ng sign Hindi ko naman sinasabing masama humingi ng sign kasi si Hezekiah humingi ng sign Ang punto ko lang, mga kapatid, kapag sinabi na ng Lord sa kanyang salita, panghawakan na natin yon as absolute truth sa buhay po natin. Tama po ba, mga kapatid? Nasabi yan, he recovered, magaling na siya, pero what is the sign? Ibig sabihin, nagdududa pa rin siya. Naggumaling na siya. Kaya humingi siya ng sign. Anong binigay sa kanya ng sign ng Panginoon? Ang sabi ni Isaiah sa kanya, ano ba gusto mo? Bumaba yung anino, umakyat ng 10 baitang yung anino sa hagdanan o bumaba? Sabi ni Hezekiah, madali yung pag-akyat kasi palabog na yung araw. Ang gusto ko, pababa. Ibig sabihin, babalik yung paglubog ng araw, tataas ulit para umatras yung anino sa baitang ng 10 hakbang. At nangyari ay binigay sa kanya ng Panginoon, mga kapatid. What is the point, mga kapatid? Ito ang pinaka masasabi ko challenge sa isang Kristiyano. Bakit? Kasi ang antonym or yung parang contrast ng faith is yung doubt. Tama po ba, mga kapatid? Kasi yung faith, ito yung absolute belief mo sa isang bagay kahit hindi pa nakikita. Yung doubt naman, ito yung hindi mo paniniwala sa mga bagay kasi hindi pa nakikita Tayo mga tao, parang unless we see a tangible proof na totoo nga yung isang bagay,
Hindi tayo maniniwala kung walang tangible proof. Tama po ba? Kaya nga, ang lagi natin tanong, ano yung ebidensya? Diba? Kaya dito si Hezekiah sabi niya, anong ebidensya? What is the sign na ako yung magaling na? Pero binigyan siya ng Panginoon ng ebidensya. Binigyan siya ng Panginoon ng sign. Yan. Paki-flash po yung second slide po natin. Isa pa po. Yan. Alam niyo mga kapatid, one time si Satanas po, nagkaroon po ng garage sale. Yan, bibilisan ko na lang, bigyan lang po ako ng 5 minutes. Nagkaroon ng garage sale si Satanas. So yung mga demonyo nagdatingan para bumili ng mga gamit doon sa garage sale ni Satanas. So yung mga demonyo bumili sila ng mga gamit na panlaban sa mga Kristiyano. So mayroong isang pana doon na nakasabit na puro gas-gas na parang lumang-luma na. So sabi ng isang demonyo kay Satanas, "Boss, gusto ko yan, yung pana na yan." Ang sabi ni Satanas, "Ay, bata, mahal yung na yan, yung pana na yan." Boss, bakit naman? Kasi yung pana na yan, marami nang pinabagsak na Kristiyano yan. Pag yung bala ng pana na yan tumama sa Kristiyano, kahit pastor bumabagsak. Mahal yan. Ang sabi ni Satanas sa demonyo, boss, bibiling ko yan kahit mahal. Mabisa pa lang panlaban yan eh. Ano ba yung bala ng pana na yan? Bata, yung bala ng pana na yan, pagdududa, doubt. Kapag yan ang tumama sa isang Kristiyano, kahit pastor bumabagsak. Kapag ang isang pastor tinamaan na ng doubt, bagsak yan. Kapag isang Kristiyano tinamaan na ng doubt, kahit matagal yan sa church, bagsak yan. Tama po ba mga kapatid? Sapagkat yan ang nilalagay sa atin ng kaaway, yung pagdududa. Yan din yung ginamit kay Eva doon sa Garden of Eden. Di ba? Tinaniman ng pagdududa yung si Eva para matempt siya na kainin at pitasin yung bunga na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa masama at mabuti. So mag-iingat po tayo. Pag may panahon na nagdududa na po tayo, mag-pray na po tayo sa Panginoon na alisin yung pagdududa sa puso't isipan po natin kasi hindi po yan galing sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Amen? Minsan may tinanong ako may tinanong ako, sabi ko, paano ba malalaman na yung naniligaw sa'yo, yun na yung the one? Sabi ko doon sa babae, tinanong ko siya. Sabi niya, Pastor, kapag hindi na ako nagdududa, yun na yung the one. Tama siya mga kapatid. Kapag may dumating sa'yo na isang bagay, isang tao, o isang gawain na wala kang pagdududa, yun ay para sa'yo. Tama po ba mga kapatid? So paki-flash mo yun. Next slide po. Mga kapatid, huwag tayo magduda. Bakit? Kasi God can turn the natural into supernatural. God can turn the normal into spectacular. God can turn the nominal into spiritual. Ayan po yung ginawa ng Panginoon kay Hezekiah. Yung mga bagay na normal, ginawa niyang spectacular. Kamanga-manga, palubog ng araw, pinaatras niya yung anino para ipakita kay Hezekiah na totoo yung sinabi ng Panginoon na siya'y gagaling. Ano pa, yung natural na mga bagay, kayang gawin ng Panginoon na supernatural. Yung mga nominal, yung tila parang common lang, ay ginagawa ng Panginoon na spiritual. Yan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Yan. Kaya wag po tayo magdududa. Walang imposible sa Panginoon. Yan. Sabihin nga po natin sa katabi natin, wag ka na magduda. Wag na tayo magduda sa Panginoon sapagkat wala pong imposible sa Panginoon. Tama po mga kapatid? Bilang conclusion po mga kapatid, lastly, yan, conclusion, fall in love with the process. Yan. Take it one step at a time. If necessary, take it one breath at a time. Make it a habit until we reach the desired result rather than the result itself. Yan. Siguro mahirap minsan yung one step at a time, mahirap na humakbang. Gawin po nating one breath at a time. At gawin po natin araw-araw hanggang marating po natin yung inaasam po natin na tagumpay. Sometimes kasi we are so attached to the result pero ayaw natin ng process. Tama po ba mga kapatid? Sino po rin nanonood ng, last na lang po to, sino po nanonood ng laban ni Pacquiao? Pa nagcha-champion siya, tuwan-tuwa tayo, di ba? Parang feeling natin gusto na rin natin mag-boxing. Pero pag tinanood natin yung mga training ni Pacquiao, ay ayoko na, ang hirap pala ng training na to. Di ba, mga kapatid? So mga ganun mga kapatid, ang buhay po Kristiyano ganyan. Sometimes
we need to take it one step at a time. Pero kung nahihirapan ka mga kapatid, one breath at a time. Amen? Let's pray. Tayo tumalo at tayo pa'y manalangin. Our Father in Heaven, thank you Lord sa hapong ito, Panginoon. Umagang ito, Panginoon. Salamat o Diyos sa lugaring ito, Panginoon, na kung saan ay nagagamit mo, Panginoon, para po sa iyong gawain, sa iyong kaluwalhatian, o Diyos. Sa lugaring ito, Panginoon, ay papahayag po ng malaya ang iyong salita. Malaya po naming natatanggap at napapakinggan ang mga katotohanan mula po sa salita mo, o Diyos. Dalangin ko po, ang mga puso po namin at isipan manatiling bukas sa iyong salita. At bigyan mo po kami, O Diyos, ng kakayahan at ng kalakasan na maging masunurin sa iyong kalooban, O Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na sa buhay po namin ito, hindi po yung gusto po namin ng masunod, kundi yung gusto mo po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa gawain na ipinagkatiwala mo po sa amin, ang magamit po namin hindi alam namin, kundi yung alam mong mabuti para sa amin, O Diyos. Ang siya po namin pagtuunan ng pansin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa buhay po ni Hezekiah, nakita po namin yung kahalagahan ng panahon. Nakita po namin, O Diyos, na kami man, Panginoon, ay hindi libre sa mga pagsubok, Panginoon. Kagaya po ni Hezekiah, pwede po kaming manglupaypay. Pwede po kaming manghina, Panginoon. Pwede po kaming makaranas ng pagdududa. Pero nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat we have a sovereign God. A sovereign God that's so kind and gracious, Panginoon, kagaya po ng ginawa mo kay Hezekiah. Dumaan po siya sa pagdududa, Panginoon, pero naging patient ka sa kanya, Panginoon. Naging gracious ka, naging kind ka, Panginoon, to restore him, Panginoon, to believe in you, Lord God. Kaya naman, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa lugarang ito, Panginoon, itinataas ko po ang iyong mga anak. Marahil kagaya po kami ni Hezekiah, O Diyos. Nadidistract po kami sa mga usapin po ng buhay. Dahil sa mga usapin ng buhay na ito, Panginoon, hindi po namin nagagawa yung ministry na dapat ginagawa po namin para sa iyo, O Diyos. Hindi po kami nakakalabas para mag-evangelize. Hindi po kami nakakapag-engage sa discipleship. Sometimes, Lord, wala na kaming gana at panahon na hayaan yung sarili po namin matrain para isang araw magamit mo kami bilang leader sa iyong iglesia. Patawad po, O Diyos. Minsan, Panginoon, kagaya po ni Hezekiah, pakiramdam namin talunan kami. Pero salamat, Panginoon, sapagkat sa panahon na sa palagay namin talo kami, ito pala yung panahon, O Diyos, na tinuturo mo po sa amin, magtatagumpay kami. Hindi dahil malakas kami, hindi dahil marunong kami, hindi dahil magaling kami, kundi merong Diyos na kumikilos sa aming kalagitnaan. Merong Diyos na nangunguna po sa amin. At ikaw ang lumalaban para sa aming Panginoon. Ang kailangan lang namin, O Diyos, magtiwala po sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak. Dalangin ko po ang mga manggagawa po ng CBC Viewport, Lord. Pag-alabin po ang mga puso sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Makita po namin ang hindi po ang tao, hindi po ang ginagawa ng tao, kundi yung ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Na sa pamamagitan ng O Diyos, tinanggap mo kami bilang mga anak mo. Habang tumitingin kami, Lord, sa mensahe sa krus ng Kalbaryo, mapuno po ng pasasalamat ang mga puso po namin. At yung pasasalamat ito, Panginoon, ang siya po naming maging inspirasyon para paglingkuran ka namin. Kapag dito po kami nakatayo, Panginoon, ano man ang makita po namin, sa harapan po namin, sa gilid po namin, sa likod po namin, hindi po kami matitinag. Sapagkat ang tinitingnan po namin, hindi po yung ginawa ng tao, kundi yung ginawa po ng aming Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa at dalangin ko po. Patuloy mo kaming patatagin, palaguin at palalimin sa pananampalataya sa iyo. Minsan pa, sa iyo lamang po ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Everybody say, Amen.
pray like never before. We need the power of your Holy Spirit. Restore this dying land. We humbly come before you. We don't deserve of you what we have, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. And I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain